Itinuring na basahan, pinalaya sa sariling tahanan sa gitna ng unos. Ang akala ni Marco, isa lamang akong silbing bata na walang halaga. Ngunit sa likod ng aking pananahimik, hawak ko ang kapalaran ng kanyang korporasyon. Ako si Elizabeth, ang asawang binaliwala ninyo, at sisiguraduhin kong luluhod kayo sa harap ng babaeng inakala ninyong talunan. Handa na ba kayong harapin ang tunay na may-ari ng Sterling Fund? Pirmahan mo na lang ang mga papel na ito at huwag ka ng maraming tanong. Ubos na ang pasensya ko sa isang katulad mong walang silbi sa bahay na ito. Ang boses ni Marco ay kasing lamig ng hanging dala ng hanging habagat sa labas ng kanilang mansyon. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang kahit katiting na init ng pagmamahal na dati ay ipinangako niya sa harap ng dambana. Ang mga salitang binitawan niya ay tila mga punyal na isa-isang bumaon sa dibdib ni Elizabeth na iniwan siyang nakatayo sa gitna ng malawak at madilim na sala. Sa mga sandaling iyon, ang mga kamay ni Elizabeth ay nanginginig habang hawak ang isang mangkok ng mainit na sabaw ng sinigang. Buong hapon niyang pinaghirapan ang pagluluto nito, kahit na ang kanyang katawan ay tila sinusunog ng mataas na lagnat. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga tuhod at ang bigat ng kanyang bawat paghinga, pinilit niyang tumayo sa kusina upang masiguradong may mainit na pagkain ang kanyang asawa sa pag-uwi nito mula sa trabaho. Ngunit ang mangkok na simbolo ng kanyang 5 taong pagpapakasakit ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang mga daliri. Walang anumang ingay na isinulat sa mga pahinang ito, kundi ang paglalarawan sa pagtapon ng mainit na sabaw sa mamahaling sahig na gawa sa marmol na tila kumakatawan sa unti-unting pagdanak ng kanyang sariling pag-asa. Hindi man lamang lumingon si Marco, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa kanyang mamahaling relo. Tila bawat segundo na kasama ang kanyang asawa ay isang malaking pag-aaksaya ng panahon. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Elizabeth ay hindi napansin. Gayon din ang pamumutla ng kanyang mga labi na pilit bumubuo ng isang katanungan. Sa halip na pag-aalala, ang tanging nakuha niya ay ang mapang-aping tingin ni Doña Remedios na kabababa lamang mula sa marangyang hagdanan. Huwag ka nang magpanggap na biktima, Elizabeth. Ang marahas na singit ng kanyang biyenan. Ang matanda ay nakasuot ng mga alahas na kumikinang sa ilalim ng chandelier. Mga hiyas na tila kumukutya sa payak at luma ng suot na daster ng kanyang manugang. 5 taon ka naming pinakain at binihisan. Isang malaking utang na loob na kinuha ka ni Marco mula sa putikan. Ngunit hanggang ngayon ay wala ka pa ring naibibigay na karangalan sa pamilyang ito. Isang hamak na tagapagsilbi na walang pinag-aralan, iyan lang ang tingin ko sa'yo simulat sa pool. Ang bawat salita ni Doña Remedios ay tila lason na humahalo sa daloy ng dugo ni Elizabeth. Naramdaman niya ang pagsisikip ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga ay naging isang pakikipaglaban. Ang sala na dati ay itinuturing niyang tahanan ay biglang naging isang malamig na bilangguan kung saan ang mga pader ay dahan-dahang umiipit sa kanyang pagkatao. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo, hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan na pumatak sa harap ng mga taong walang ibang hangad kundi ang makita siyang madurog. Muling nagsalita si Marco. Ang kanyang tinig ay wala pa ring emosyon, tila nagbabasa lamang ng isang ulat sa negosyo. Nandyan na sa mesa ang mga papeles. Ayoko nang makita ang mukha mo pagbalik ko bukas. Maghanap ka na ng matutuluyan mo dahil hindi na ito ang iyong lugar. At huwag mo nang subukang kumuha ng kahit anong gamit sa bahay na ito. Lahat ng suot mo, lahat ng hinahawakan mo ay galing sa pera ko. Tumalikod si Marco at lumakad palabas. Iniwan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango na humalo sa amoy ng natapon na sabaw sa sahig. Ang bawat hakbang niya ay tila isang malakas na sipa sa natitirang dignidad ni Elizabeth. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng katahimikan, isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng pangarap para sa pamilyang ito,
ay tila isang tuyong dahon na nilipad ng hangin at tinapak-tapakan sa ilalim ng ulan. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang masakit na katanungan ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Tila isang sumpang ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ng mga taong binigyan mo ng lahat? Kailan mo ititigil ang pagyakap sa mga tinik na pilit pumuputol sa iyong hininga? Nanatili si Elizabeth na nakatitig sa kawalan habang ang ulan sa labas ay nagsisimulang humampas sa mga bintana. Ang kanyang katawan ay nanginginig, hindi na lamang dahil sa sakit, kundi dahil sa lamig ng katotohanang siya ay nag-iisa sa gitna ng kanyang sariling trahedya. Walang nakakaalam, kahit ang asawang nagtaboy sa kanya, na ang babaeng itinuring nilang walang halaga ay siya ring may hawak ng susi na maaaring magligtas o tuluyang magpabago sa kanilang marangyang mundo. Ngunit sa gabing ito, ang tanging nararamdaman ni Elizabeth ay ang hapdi ng pagtataksil at ang pait ng isang pag-ibig na nag-iwan sa kanya ng malalim na sugat. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ng mansyon ay tila isang malungkot na himig, kasabay ng mga luhang pilit niyang itinatago sa kanyang dibdib. Sa gitna ng madilim na sala, nanatiling nakatayo si Elizabeth. Hindi alintana ang lamig na dahan-dahang gumagapang sa kanyang mga buto. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa isang lumang pilak na frame ng larawan na nakapatong sa gilid ng mesa, isang larawan ng kanyang kasal, 5 taon na ang nakalilipas. Sa larawang yon, ang kanyang mga mata ay nagniningning pa sa pag-asa. Tandang-tanda pa niya ang init ng kamay ni Marco habang binibigkas nito ang kanyang mga panata. Elizabeth, ikaw ang aking swerte. Pangako, hinding-hindi kita pababayaan. Bulong ni Marco noon habang isinasuot ang singsing sa kanyang daliri. Sa mga sandaling iyon, naniwala siya. Naniwala siyang ang pag-ibig ay sapat na upang pagtagtagin ang dalawang magkaibang mundo. Dahan-dahang itinaas ni Elizabeth ang kanyang nanginginig na kamay at hinaplos ang mukha ng kanyang yumaong ama sa isa pang maliit na litrato na nakatago sa loob ng kanyang pitaka. Ang kanyang ama, ang nag-iisang tao na nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Sterling Fund. Papa, patawad, bulong niya sa kanyang isipan. Ang boses ay tila isang piping pagsusumamo. Akala ko, kapag ibinigay ko ang lahat ng walang hinihinging kapalit, matututunan din nila akong mahalin para sa kung sino ako at hindi para sa kung anong meron ako. 5 taon siyang nagpanggap na isang simpleng babae mula sa probinsya. Palihim niyang ginamit ang impluwensya ng Sterling Fund upang isalba ang kumpanya ni Marco mula sa pagkalugi. Sa pamamagitan ng mga hindi kilalang investors at mga paborableng kontrata na tila hulog ng langit para sa mga Alcantara. Inisip niya na sapat na ang makitang matagumpay ang kanyang asawa, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling pagkatao na dahan-dahang nilalamon ng papel ng isang sunod-sunurang asawa at katulong sa mata ng kanyang biyenan. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang mahinang pagbukas ng pinto ng study room ni Marco sa itaas. Akmang lalapit siya upang subukang kausapin muli ang asawa. Sa huling pagkakataon na baka sakaling madaig pa ng awa ang galit nito. Ngunit tumigil siya sa paanan ng hagdanan nang marinig ang boses ni Marco na tila may kausap sa telepono. Ang tono nito ay hindi ang malamig na boses na narinig niya kanina, kundi isang malambing at masayang tinig na matagal nang hindi ipinararanas sa kanya. Don't worry, Nicole baby. Konting tiis na lang, sabi ni Marco, na sinundan ng isang mahinang tawa na tila may kasamang pananabik. Napasign ko na siya sa preliminary papers. Bukas, sa mismong anniversary natin, formal ko na siyang palalayasin. It's the perfect gift for us, right? Ang linisin ng bahay na ito mula sa basura. Narinig din ni Elizabeth ang boses ni Doña Remedios sa kabilang linya ng extension na tila nakikinig at nakikisali sa usapan.
Siguraduhin mong wala siyang madadalang kahit anong alahas, Marco. Lahat ng yon ay pag-aari ng pamilya. I can't wait to have a daughter-in-law with class, like Nicole. Hindi tulad ng probinsyanang yan na amoy kusina kahit anong gawing paligo. Ang bawat salita ay tila mga linta na sumisip-sip sa natitirang lakas ni Elizabeth. Ang anibersaryo na inaasahan niyang magiging araw ng muling pagkakasundo ay binalak na pala nilang maging araw ng kanyang formal na pagpapatapon. Ang pag-ibig na kanyang inalagaan ay isa palang masalimuot na bitag ng pagsasamantala. Dahan-dahang napaatras si Elizabeth. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng hallway. Sa dilim, ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha ay biglang nagbago. Ang pait ay dahan-dahang napalitan ng isang matigas at malamig na determinasyon. Ang bawat pangungutya sa kanyang pagkatao, ang bawat pagyurak sa kanyang dangal, ay tila mga uling na nagpapaningas sa isang apoy na matagal na niyang pilit na pinapatay. Sa labas, ang kulog ay gumuhit sa kalangitan na sinundan ng isang liwanag na tumagos sa bintana at tumama sa mukha ni Elizabeth. Sa mga sandaling iyon, hindi na siya ang asawang api. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawakan ng kanyang maliit na pitaka, kung saan nakatago ang isang itim na card, ang susi sa Sterling Fund na 5 taon niyang hindi hinawakan. Habang naririnig niya ang tawanan ni Marco at Doña Remedios mula sa itaas, isang huling luha ang pumatak sa pisngi ni Elizabeth. Pinunasan niya ito ng mabilis at marahas. "Kung basura ang tingin ninyo sa akin," bulong niya sa hangin. Ang boses ay kasing talim ng isang espada. "Ibibigay ko sa inyo ang mundong nararapat para sa mga tulad ninyo, isang mundong walang iniwan, kundi mga abo ng inyong sariling kayabangan." Tumalikod siya at dahan-dahang lumakad pabalik sa kanyang maliit at madilim na silid, habang ang tunay na bagyo ay hindi na nanggagaling sa langit, kundi sa loob ng kanyang pusong handa na para sa isang marahas na pagbabalik. "Maghain ka na, Elizabeth. Huwag mong paghintayin ang bisita ko. Mahiya ka naman kay Nicole. Siya ang nagdala ng swerte sa kumpanya ngayon, hindi tulad mo na pabigat." Ang boses ni Marco ay walang halong biro. Tila isang utos sa isang katulong na matagal nang hindi binabayaran. Sa gitna ng marangyang hapagkainan, nakaupo si Marco katabi ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang damit. Si Nicole. Ang bawat haplos ni Nicole sa braso ni Marco ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa silid, habang si Doña Remedios ay nakangiti ng matamis sa babaeng itinuturing nilang tagapagligtas ng kanilang kumpanya. Sa loob ng kusina, ang mga kamay ni Elizabeth ay nanginginig habang hawak ang isang malaking tray ng pagkain. Ito ang kanilang 5 anibersaryo ng kasal. Buong araw siyang naghanda. Binuhos ang huling lakas ng kanyang may sakit na katawan upang iluto ang lahat ng paboritong putahe ni Marco. Ngunit ang bawat pagkaing inihain niya ay tila naging abo sa kanyang paningin nang makita ang asawang masayang nakikipag-ugnayan sa ibang babae sa mismong mesa kung saan sila dapat nagdiriwang. Dahan-dahang lumapit si Elizabeth sa hapag. Ang tunog ng kanyang mga yapak sa sahig ay tila mga huling tibok ng isang pusong malapit ng huminto. Inilapag niya ang ulam sa harap ni Nicole, ngunit bago pa siya makalayo, itinaas ni Doña Remedios ang kanyang kamay nang may pandidiri. "Elizabeth, punasan mo ang gilid ng plato ni Nicole. May kaunting talsik ng sabaw. Napakabura mo talaga kahit kailan." Ang maanghang na punan ng kanyang biyenan. Ang matanda ay humigop ng alak at tumingin kay Nicole nang may paghanga. "Pasensya ka na, Nicole Hija. Ganito talaga kapag kumuha ka ng asawang galing sa kalyeng walang pinag-aralan, hindi marunong sa etiquette." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Nicole. "It's okay, tita. Sanay naman po ako sa mga ganitong klaseng staff, right, Elizabeth?" Walang kibo si Elizabeth. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakayuko, nakatitig sa puting tela ng table napkin.
Naramdaman niya ang init ng luhang pilit na kumakawala sa kanyang mga mata. Sa bawat segundo ng panlalait, ang kanyang dibdib ay tila binibiyak ng isang mapurol na lagari. Ang pag-ibig na itinanim niya sa loob ng 5 taon ay dinuduraan at niyayapakan sa harap mismo ng kanyang mukha. Sa isang sandali ng kahinaan, habang iniaayos niya ang baso ni Marco, isang malinaw na patak ng luha ang dahan-dahang kumawala mula sa kanyang mga pilik mata. Ito ay mabilis na pumatak at humalo sa mainit na sabaw ng ulam na inihanda niya ng may pagmamahal. Isang tahimik na saksi sa kanyang huling sakripisyo, isang piraso ng kanyang nadurog na puso na pilit na isinasama sa huling handog para sa lalaking pilit siyang binubura sa mundo. Bakit ka umiiyak? Pinapahiya mo ba kami sa harap ng bisita ko? Ang boses ni Marco ay muling humampas, mas matigas at mas walang puso kaysa kanina. Inilapag niya ang kanyang tinidor nang may puwersa. Ang tunog ng bakal na tumama sa porselana ay tila isang babala ng paparating na unos. Kung hindi mo kayang gawin ang trabaho mo ng maayos, umalis ka na rito. Huminga ng malalim si Elizabeth, pilit na pinatatag ang kanyang boses. Marco, anibersaryo natin ngayon. Inakala mo ano? Na magdiriwang ako kasama ang isang babaeng walang ibang alam kundi ang maglinis ng bahay. Pinutol ni Marco ang kanyang sasabihin nang may halong pagkasuklam. May kinuha siyang isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang Amerikana at marahas itong inihagis sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng mga papel ay tila isang huling hatol na binitawan sa isang nahatulang bilanggo. Pirmahan mo na yan, Elizabeth. Ngayon din, ang malamig na utos ni Marco. Ang bawat salita niya ay tila yelo na bumabalot sa buong silid. Ayoko nang mag-aksaya ng panahon. Ang Alcantara Group ay kailangan ng isang babaeng may pera at koneksyon. Hindi isang pabigat na tulad mo. Nakapagdesisyon na kami ni Mama. Mula sa gabing ito, wala ka ng kinalaman sa pamilyang ito. Tumayo si Nicole at humawak sa balikat ni Marco, ang kanyang nangiti ay puno ng tagumpay. Samantala, si Doña Remedios ay tumayo rin at dahan-dahang lumapit kay Elizabeth. Ang bawat hakbang ay tila isang panunuya. Huwag kang tumayo dyan na parang tuod, Elizabeth. Kunin mo ang bolpen at pirmahan mo ang iyong kalayaan. O baka naman gusto mong kaladkarin ka pa namin palabas sa harap ng mga kapitbahay? Nakatitig lamang si Elizabeth sa mga papeles sa harap niya. Ang mga letra ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin dahil sa labis na pait. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Ang mga kidlat ay nagsisimulang gumuhit ng mga sugat sa kadiliman ng gabi. Ang kanyang anibersaryo, ang araw na dapat ay simbolo ng kanilang pagkakaisa, ay naging entablado ng kanyang pinakamasakit na pagkatalo. Dahan-dahang inabot ni Elizabeth ang bolpen, ang kanyang mga daliri ay kasing lamig ng bangkay. Habang nakatingin sa mukha ni Marco na wala man lang bakas ng pagsisisi, naramdaman ni Elizabeth ang huling hibla ng kanyang pag-ibig na tuluyan ng naputol. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal sa lahat, habang ang bawat segundo ay naglalapit sa kanya sa isang bukas na hindi na niya kailanman inakala. Huwag mong dungisan ang gate na yan ng iyong mga kamay. Umalis ka na, Elizabeth, bago ko patawagin ang mga security upang kaladkarin ka ng tuluyan sa labas ng kalsada. Ang boses ni Marco ay muling humampas sa pandinig ni Elizabeth, kasabay ng malakas na kulog na yumanig sa buong kapaligiran. Nakatayo siya sa labas ng malaking bakal na pinto ng mansyon, bitbit ang isang lumang maleta na tila ba huling piraso ng kanyang nadurog na pagkatao. Ang bawat patak ng ulan ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang mainit na balat dahil sa lagnat na lalong lumala. Sa loob ng 5 taon, ang mansyong ito ang itinuring niyang mundo, ngunit sa isang iglap, naging isang dayuhan siya sa lugar na pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay.
Nagawa pa siyang tingnan ni Doña Remedios mula sa bintana ng ikalawang palapag. Ang mukha ng matanda ay puno ng mapang-aping tagumpay habang dahan-dahang isinasara ang makapal na kurtina. Walang anumang awa, walang kahit katiting na pagkilala sa lahat ng gabi na si Elizabeth ang nag-alaga sa kanya noong siya ay may sakit. Ang tanging naiwan sa harap ni Elizabeth ay ang malamig na bakal ng gate na tila isang pader na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa isang madilim na kinabukasan. Dahan-dahang humakbang palayo si Elizabeth. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga paa sa maputik na kalsada ay isang matinding paghihirap. Ang kanyang mga luhang kanina pa dumadaloy ay humahalo na sa tubig ulan, kaya wala nang makakapansin sa kanyang hagulgol sa gitna ng unos. Ang bigat ng maleta ay tila sumasalamin sa bigat ng kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila ba nilalamon siya ng lupa sa bawat segundong lumilipas. Ang mga luhang ito ay hindi lamang para sa nawalang pag-ibig, kundi para sa isang babaeng naniwalang sapat na ang kabutihan upang suklian ang katapatan. Sa kanto ng madilim na kalsada, isang figura ang dahan-dahang lumabas mula sa anino ng mga puno. Ito ay si Mang Fidel, ang matandang hardinero na siyang tanging naging saksi sa kanyang mga lihim na pag-iyak sa hardin. Ang matanda ay may hawak na isang malaking payong at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang malalim na lungkot na hindi kayang pantayan ng kahit anong salita. Dahan-dahan niyang inilapit ang payong kay Elizabeth, pinoprotektahan ng babae mula sa lupit ng langit. "Madam, huwag po kayong susuko," bulong ni Mang Fidel. Ang boses ay nanginginig sa emosyon habang iniiaabot ang isang basang panyo. "Nakita ko ang lahat. Alam ko kung gaano kayo kabuti. Ngunit ang mga taong bulag sa yaman ay hindi karapat-dapat sa inyong liwanag. Oras na po upang ipakita ninyo kung sino talaga ang tunay na may-ari ng mundong ito." Napatitig si Elizabeth sa matanda. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang sinusubukang bumuo ng salita. Ang golden moment na ito, ang maliit na pagkilos ng pagmamalasakit mula sa isang taong itinuturing ding mababa ng pamilya Alcantara, ay tila isang mitya na muling nagbigay ng init sa kanyang nanlalamig na dugo. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, naramdaman niya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang natutulog, ang bahagi ni Eliza Sterling na handang bumawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. "Salamat, Mang Fidel," mahinang sagot ni Elizabeth. Ang boses ay unti-unting nagkakaroon ng tibay sa gitna ng ulan. "Huwag kang mag-alala. Ang ulan na ito ay hindi lamang babasa sa akin. Ito rin ang huhugas sa lahat ng dumi na iniwan nila sa aking puso." Ilang sandali pa, isang marangyang itim na limusin ang dahan-dahang huminto sa tapat nila. Ang tunog ng gulong nito sa basang semento ay tila isang hudyat ng pagbabago. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana. Si Attorney Villarreal, ang personal na abogado ng pamilya Sterling. Yumuko dito ng malalim sa harap ni Elizabeth. Isang kilos ng paggalang na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon ni Marco. "Madam Elizabeth, handa na po ang lahat," wika ng abogado habang pinagbubuksan siya ng pinto. "Naghihintay na ang Sterling Fund sa inyong unang utos. Mula sa gabing ito, wala nang sinumang makakaapi sa inyo." Sumakay si Elizabeth sa loob ng sasakyan, iniwan ang maleta sa tabi ng kalsada bilang simbolo ng kanyang lumang buhay. Habang umaandar ang limusin palayo sa mansyon, tumingin siya sa huling pagkakataon sa madilim na bahay na yon. Ang kanyang puso ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang matinding determinasyon na tila isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Isang huling katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatitig sa kanyang sariling refleksyon sa bintana. Kung ang isang anghel ay natutong lumaban, handa na ba ang mga demonyo sa kanyang pagbabalik? Ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng kapayapaan. Kung minsan,
Ito ang hudyat ng isang paparating na pagganti na mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng isang marangyang penthouse na matatagpuan sa pinakamataas na tore ng Makati, tanging ang mahinang paghinga ni Elizabeth ang narinig sa gitna ng malawak na silid. Wala na ang amoy ng kusina, wala na ang bulyaw ni Doña Remedios, at wala na ang malamig na pakikitungo ni Marco. Ang paligid ay nababalot ng bango ng sariwang lavender at ang malambot na dampi ng sutla sa kanyang balat. Ngunit sa kabila ng karangyang ito, ang kanyang puso ay nanatiling tila isang pirasong yelo na ayaw matunaw. Dahan-dahang lumakad si Elizabeth patungo sa banyo na gawa sa purong marmol. Binuksan niya ang shower at hinayaan ang mainit na tubig na dahan-dahang dumaloy sa kanyang pagod na katawan. Ang bawat patak ng tubig ay tila humuhugas sa 5 taon ng dumi, pang-aapi at pagtitiis. Pinanood niya ang tubig na umaagos patungo sa drainage. Tila ba kasama nito ang lahat ng luhang ibinuhos niya sa sahig ng mansyong Alcantara. Habang ang usok mula sa mainit na tubig ay bumabalot sa silid, dahan-dahang naglaho ang imahe ng asawang api at muling nabuo ang anyo ng isang babaeng matagal na niyang kinalimutan. Paglabas niya ng banyo, nakasuot na siya ng isang mamahaling robe na gawa sa itim na silk. Umupo siya sa harap ng malaking salamin at kinuha ang isang gintong suklay. Sa bawat hagod niya sa kanyang buhok, tila itinutuwid din niya ang kanyang baluktot na tadhana. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot, ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw ng penthouse. Ito na ang mukha ni Eliza Sterling, ang babaeng may kakayahang bumili ng buong kumpanya ni Marco sa isang kisap mata lamang. Isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Attorney Villarreal, bit-bit ang isang tablet at ilang mga dokumento. Ang paggalang sa kanyang mga mata ay hindi matatawaran. Madam, narito na ang report tungkol sa Alcantara Group. Gaya ng inasahan, malapit na silang ideklarang bangkarote. Si Marco ay desperado nang makakuha ng pondo mula sa Sterling Fund. Wala siyang ideya na ang babaeng pinalayas niya ay ang tanging taong makakapagligtas sa kanya. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elizabeth habang tinitingnan ang graph ng bumabagsak na stocks ng mga Alcantara. Gusto niyang isalba ang kumpanya, attorney? Ibigay natin sa kanya ang pagkakataong yon, ngunit sa ilalim ng aking mga kondisyon. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang kinuha ni Elizabeth ang isang lipstick na kulay dugo at dahan-dahang pinahira ng kanyang mga labi. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay hindi na ang babaeng may sakit at nanginginig sa ulan. Siya na ngayon ang reyna na nakaupo sa kanyang trono, handang magbigay ng hatol. Hinawakan niya ang kanyang leeg kung saan naroon pa rin ang bakas ng isang lumang kwintas na ibinigay ni Marco noon. Isang pekeng alahas na itinuring niyang totoo. Sa isang mabilis na pagkilos, hinubad niya ito at hinayaan itong mahulog sa basurahan nang walang anumang tunog. Attorney? Tawag niya sa kanyang abogado. Ang boses ay kasing talim ng isang bagong hasang patalim. Ipaalam mo sa kanila na ang mystery CEO ng Sterling Fund ay handang makipagpulong sa kanila sa susunod na linggo. Ngunit sabihin mo kay Marco, kailangan niyang magsumamo ng higit pa sa inaasahan niya bago ko siya pagbuksan ang pinto. Habang nakatitig sa mga ilaw ng lungsod mula sa kanyang bintana, naramdaman ni Elizabeth ang isang kakaibang ginhawa. Ang lagnat na nagpapahina sa kanya kanina ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang laban at ang bawat hakbang niya ay magdadala ng higit pang pagdurusa sa mga taong umabuso sa kanyang kabutihan. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang pangalan ang dahan-dahang lumabas sa screen ng tablet ni Attorney Villarreal. Isang pangalan na hindi niya inaasahang makikita sa listahan ng mga kreditor ni Marco. Isang misteryosong tao na tila may hawak din ng bahagi ng tadhana
ni Elizabeth. Sino ang taong ito na tila tahimik ding nagmamasid sa pagbagsak ng mga alkantara? Isang huling tingin ang ibinigay ni Elizabeth sa malayo, habang ang anino ng kanyang bagong pagkatao ay dahan-dahang lumalaki sa dingding ng silid. Nasaan na ba ang kape ko? Bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakahanda ang aking mga gamit? Elizabeth! Elizabeth! Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa buong pasilyo ng mansyon, ngunit walang sagot na bumalik sa kanya, kundi ang sarili niyang boses na tumama sa mga pader. Sa bawat silid na kanyang pasukin, tanging katahimikan at alikabok ang sumasalubong sa kanya. 5 araw na ang nakalilipas simula nang palayasin niya ang kanyang asawa, at sa loob ng maikling panahon na yon, ang mansyong dati ay tila isang paraiso ay dahan-dahang nagmumukhang isang abandonadong gusali. Pumasok si Marco sa kusina at doon ay sumalubong sa kanya ang amoy ng sunog na tinapay at ang kalat na hindi pa naililigpit. Nakita niya si Doña Remedios na namumula ang mukha sa galit habang sinisigawan ng isang bagong katulong na halos maiyak na sa takot. "Wala kayong silbi! Hindi ninyo makuha ang tamang timpla ng aking tsa!" Ang bulyaw ng matanda habang pabalagbag na inilalapag ang tasa sa mesa. Tumingin siya kay Marco nang may halong inis. "Marco, kailangan mong humanap ng mas maayos na tauhan. Ang mga ito ay walang itinulad sa serbisyo ng babaeng iyon." Hindi mabanggit ni Doña Remedios ang pangalan ni Elizabeth. Ngunit alam ni Marco kung sino ang tinutukoy nito. Napatingin si Marco sa kanyang sariling mga kamay na medyo nanginginig. Napagtanto niya na sa loob ng 5 taon, hindi niya kailanman inisip kung paano nagiging maayos ang lahat. Hindi niya alam kung nasaan ang kanyang mga paboritong kurbata, kung anong oras dapat inumin ang kanyang mga bitamina, o kung paano napapanatiling mabango ang bawat sulok ng bahay. Si Elizabeth ang lahat ng iyon, ang tahimik na makina na nagpapatakbo sa kanyang buhay nang hindi niya pinapahalagahan. Ang golden moment ng umagang yon ay nang bumalik si Marco sa kanyang silid upang maghanap ng gamot para sa kanyang sumasakit na ulo. Sa ilalim ng kanyang unan, may nakita siyang isang maliit na piraso ng papel. Ito ay isang sulat kamay na note ni Elizabeth na isinulat bago ito pinalayas. "Marco, huwag mong kakalimutang uminom ng gamot mo. Pagkatapos kumain, madali kang mahilo kapag walang laman ng tiyan. Alagaan mo ang sarili mo." Isang matinding kirot ang gumuhit sa dibdib ni Marco. Hindi ito ang sakit ng pag-ibig, kundi ang laso ng pagsisisi na nagsisimulang dumaloy sa kanyang sistema. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, mas pinili niyang lamunin ng kanyang garbo. Nilamukos niya ang papel at itinapon ito sa sulok ng silid. "Kasalanan mo ito, Elizabeth. Kung hindi ka naging pabigat, hindi sana tayo umabot sa ganito," bulong niya sa sarili. Isang pagtatangkang i-gaslight ang sariling konsensya. Ngunit ang realidad ay hindi kayang itago ng kanyang kayabangan. Maya-maya pa ang kanyang telepono ay nagsimulang tumunog ng walang humpay. Bawat tawag ay isang babala ng paparating na sakuna. Ang mga creditors ay nagsisimula ng maningil. Ang Alcantara Group ay tila isang barkong mabilis na lumulubog, at ang tanging lifeboat na nakikita ni Marco ay ang Sterling Fund. "Sir, may balita na pumula sa Sterling Fund," wika ng kanyang sekretarya sa kabilang linya. Ang boses ay puno ng kaba. "Pumayag po ang kanilang mystery CEO na makipagkita sa inyo sa susunod na linggo. Pero may kondisyon po sila. Kailangan niyo raw dalhin ang lahat ng dokumento ng inyong mga personal na ari-arian, kabilang ang titulo ng inyong mansyon." Napaupo si Marco sa gilid ng kanyang kama. Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang likod. Ang hiling ng Sterling Fund ay tila isang paraan ng pagsakal sa kanya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Sa labas ng kanyang silid, narinig niya ang sigaw ni Doña Remedios dahil umalis na ang huling katulong sa bahay dahil hindi na nito matiis ang pang-aapi ng matanda. Ang mansyon ay naging isang malamig at madilim na lugar, isang kabaligtaran ng mainit na tahanang binuo ni Elizabeth.
Habang nakatingin si Marco sa dilim, isang kakaibang pakiramdam ang bumalot sa kanya. Isang takot na tila may nagmamasid sa kanya mula sa itaas, naghihintay lamang ng tamang sandali upang bawiin ang lahat ng mayroon siya. Sino nga ba ang mystery CEO na ito? Bakit tila alam nito ang bawat kahinaan ng mga Alcantara? Ang katanungang ito ay naging isang dangling mystery na nagpuyat kay Marco sa buong gabi. Habang ang banyos ng pagsisisi ay dahan-dahang nagiging lason na unti-unting pumapatay sa kanyang katahimikan. Hindi ko akalain na aabot ako sa ganitong punto, ang maghintay sa tapat ng isang pintuan na parang isang pulubi na umaasa sa isang sentimong mahuhulog mula sa kamay ng isang estranghero. Ang bawat segundo ng pagtikak ng orasan sa marangyang lobby ng Sterling Tower ay tila isang mabigat na hampas ng martilyo sa garbo ni Marco. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na Amerikana, ang buhok ay maayos na nakagel at ang kanyang mga sapatos ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng gusali. Ngunit sa kabila ng panlabas na anyo ng tagumpay, ang kanyang kalooban ay nanginginig sa takot at pagkapahiya. Hawak niya ng mahigpit ang isang itim na folder na naglalaman ng lahat ng ari-arian ng pamilya Alcantara, ang huling bala niya upang isalba ang kanyang dangal. 3 oras na siyang pinaghihintay sa reception area. Walang tsa, walang kape, at walang kahit anong pagkilala sa kanyang status bilang CEO ng Alcantara Group. Ang mga empleyado ng Sterling Fund ay naglalakad sa kanyang paligid ng may bilis at tiyak na direksyon na tila ba siya ay isang estatwa lamang na bahagi ng dekorasyon ng silid. Ang bawat sandali ng paghihintay ay isang tahimik na pananampal sa kanyang mukha. Isang paalala na sa mundong ito ng mga higante, siya ay isang maliit na insekto lamang na nagmamakaawang huwag tapakan. Nang sa wakas ay tumunog ang intercom at sinabihan siya ng sekretarya na maaari na siyang pumasok. Naramdaman ni Marco ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang pintuan ng opisina ng CEO ay gawa sa mabigat na kahoy ng mahogany at sa pagbukas nito, bumulaga sa kanya ang isang silid na tila nasa itaas ng mga ulap. Mula sa malalaking bintana, kitang-kita ang buong syudad ng Makati, isang tanawin ng kapangyarihan na tila abot kamay lamang ng taong nakaupo sa loob. Ang golden moment ng tagpong ito ay ang dahan-dahang pag-ikot ng swivel chair sa harap ng malawak na mesa. Ang tanging nakikita ni Marco sa simula ay ang isang elegante at maputing kamay na may hawak na tasa ng tsa at ang amoy ng mamahaling jasmine na humalo sa malamig na hangin ng aircon. Ang bawat paghigop ng babaeng nakatalikod ay tila isang sadyang pagpapabagal sa oras upang lalong pahirapan ang damdamin ni Marco. "Good afternoon, Madam CEO." Ang panimula ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Inilapag niya ang folder sa mesa nang may labis na pag-iingat. "Ako po si Marco Alcantara. Narito po ako upang talakayin ang aming proposal para sa investment. Gaya ng alam ninyo, ang aming kumpanya ay may mahabang kasaysayan at..." "Alam ko ang kasaysayan ninyo, Marco." Ang sagot ng babae. Ang boses nito ay pamilyar, ngunit may taglay na lamig at awtoridad na hindi kailanman narinig ni Marco sa buong buhay niya. Ito ay isang boses na hindi nanggagaling sa isang biktima, kundi sa isang hukom. Dahan-dahang umikot ang upuan. Ang unang bumulaga kay Marco ay ang mga matang kasing linaw ng kristal, ngunit kasing tigas ng brilyante. Ang babaeng nasa harap niya ay nakasuot ng isang puting suit na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang mga labi ay may kulay ng tagumpay. Wala na ang maputlang balat, wala na ang mga matang puno ng takot, at wala na ang duster na madalas niyang kutyain. "Elizabeth?" Ang salitang ito ay dahan-dahang lumabas sa bibig ni Marco. Tila isang hangin na nawalan ng lakas. Ang folder na hawak niya ay muntik nang mahulog sa sahig. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok
nang makita ang asawang pinalayas niya sa gitna ng ulan na ngayon ay nakaupo sa trono ng pinakamakapangyarihang financial institution sa bansa. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nakasuot ng ganyan? Bakit ka nakaupo sa upuang yan? Isang malamig at maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Elizabeth habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang tasa sa ibabaw ng kanyang mesa. Tiningnan niya si Marco mula ulo hanggang paa, isang tingin na tila nagbabasa ng isang basurang hindi na dapat pang pulutin. "Welcome to Sterling Fund, Marco," wika ni Elizabeth. Ang boses ay kasing kalmado ng dagat bago ang isang tsunami. "Sabi mo nung isang gabi, wala akong silbi. Sabi mo, pabigat lang ako. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang nakatayo sa harap ng pintuan ng kamatayan at sino ang may hawak ng susi upang ito ay isara?" Napatanga si Marco. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho sa kanyang paanan. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging kasing bigat ng isang bundok. Ang bawat segundo ng pagtititigan nila ay tila isang walang katapusang paghihirap para sa lalaking inakalang siya ang hari, na ngayon ay napagtantong siya ay isa lamang alipin sa palasyo ng reynang kanyang minaliit. "Ada, maupo ka, Marco. Huwag kang tumayo dyan na parang nakakita ng multo. Though in a way, I suppose I am a ghost. Ang multo ng babaeng pinatay mo ang puso sa gitna ng ulan noong isang gabi." Ang boses ni Elizabeth ay kasing pino ng sutla, ngunit kasing talim ng labaha. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang swivel chair. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng awtoridad na tila ba ang buong gusaling ito ay sumusunod sa bawat kumpas ng kanyang daliri. Sa harap niya, si Marco ay tila isang batang naliligaw. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nabitawan, bumagsak sa mamahaling carpet nang walang anumang ingay kundi ang bugso ng hangin mula sa aircon. "Elizabeth, paano?" Ang tanging lumabas sa bibig ni Marco. Ang kanyang boses ay tila isang gasgas na plaka, puno ng kalituhan at matinding takot. "Anong laro ito? You're just a housewife. Wala kang alam sa negosyo. Bakit ikaw ang nasa harap ko?" Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Elizabeth. Isang tawang walang halong saya, kundi puno ng pait at tagumpay. "Housewife, iyan ang gusto mong paniwalaan, Marco. I gave you 5 years to see me as a person. I gave you everything. My time, my care, even my silence. Pero ang tanging nakita mo lang ay isang basahan na maaari mong itapon kapag nakahanap ka na ng bago." Tumayo si Elizabeth at dahan-dahang lumapit sa malaking bintana. Ang refleksyon niya sa salamin ay tila isang diyosa ng katarungan. "Ang perang ginamit mo para isalba ang kumpanya mo 3 taon na ang nakalilipas? That wasn't a miracle from heaven. Galing iyon sa Sterling Fund. Galing sa akin. I was funding your dreams habang dinuduraan mo ang pagkatao ko." Ang golden moment ng paghaharap na ito ay nang dahan-dahang kinuha ni Elizabeth ang folder na ibinagsak ni Marco. Binuklat niya ito at isa-isang tiningnan ang mga titulo ng lupa at mga dokumento ng ari-arian. Sa bawat paglipat niya ng pahina, ang mukha ni Marco ay lalong nawawalan ng kulay. "Elizabeth, please, let's talk about this." Ang pagsusumamo ni Marco habang dahan-dahang lumalapit sa mesa, ang kanyang mga kamay ay nakabukas, tila nagmamakaawa. I was stressed. Ang daming pressure sa kumpanya. I didn't mean those things. Mahal kita, Elizabeth. Alam mo yan. 'Di ba? Mag-asawa pa rin tayo." Tumigil si Elizabeth sa pagbabasa at tinitigan si Marco ng diretso sa mga mata. Ang tingin na yon ay tila isang hatol na nagpabagsak sa natitirang lakas ng lalaki. "Mahal? Ganyan ba ang definisyon mo ng pagmamahal, Marco? Ang ipahiya ako sa harap ng kabit mo, ang hayaan ng nanay mo
Natratuhin akong parang hayop? No, Marco. You don't love me. You love the comfort I provided. You love the image of power you have. But that power, it's gone. Inilabas ni Elizabeth ang isang piraso ng tseke. Kinuha niya ang kanyang fountain pen at mabilis na nagsulat ng isang halaga. ₱1. Inilapag niya ito sa harap ni Marco. Iyan ang halaga mo sa akin ngayon, Marco. ₱1 para sa 5 taon ng pagsasayang ko ng panahon sa iyo. Napasuntok si Marco sa mesa, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa desperasyon. You can't do this. Kailangan ko ang investment na ito. My company will die. My mother, Doña Remedios, mamatay siya kapag nalaman niyang nawala ang lahat sa amin. Then let her learn the truth. Ang malupit na sagot ni Elizabeth. Sabihin mo sa kanya na ang probinsya ng amoy kusina na pinalayas ninyo ang may hawak ng inyong hininga ngayon. Habang dahan-dahang umaatras si Marco patungo sa pinto, tila ba ang bawat pader ng opisina ay dahan-dahang gumuguhos sa kanya. Ngunit bago pa siya makalabas, isang huling pahayag mula kay Elizabeth ang nagpako sa kanya sa kinatatayuan. Wait, Marco. One more thing. Ang boses ni Elizabeth ay bumaba sa isang bulong na kasing lamig ng kamatayan. I didn't just reject your loan. I bought your debt. Mula sa oras na ito, lahat ng ari-arian ninyo, ang kumpanya, ang mga sasakyan, at maging ang mansyong tinitirhan ninyo ay pag-aari na ng Sterling Fund. You don't have 24 hours to leave, Marco. You have until sunset. Ang katahimikan sa loob ng tore ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Naiwan si Marco na nakatitig sa kanyang asawa, ang babaeng inakala niyang talunan, na ngayon ay siya palang kukuha ng lahat ng mayroon siya. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit may mga taong naglalagay ng pulang marka sa aking mga kagamitan? Marco, tawagan mo ang pulis. May mga magnanakaw sa loob ng bahay ko. Ang boses ni Doña Remedios ay pumailan lang sa marangyang sala, punong-puno ng paghihisterya at hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging mga mamahaling alahas lamang ang hinahawakan, ay nanginginig habang itinuturo ang mga tauhan ng bangko na isa-isang nilalagyan ng inventaryo ang mga antigo at mamahaling muebles sa loob ng mansyon. Ang bawat gamit na minarkahan ay tila isang sugat sa kanyang pagkatao, isang patunay na ang mundong kanyang kinagisnan ay dahan-dahan nang naglalaho. Sa gitna ng kaguluhang ito, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Walang anumang ingay na nagmula sa pagsidlak ng liwanag mula sa labas, kundi ang dahan-dahang pagpasok ng isang aninong kasing tikas ng isang reyna. Si Elizabeth ay humakbang papasok. Ang kanyang bawat yapak sa sahig na marmol ay tila isang hudyat ng katarungan. Nakasuot siya ng isang itim na dress na yumayakap sa kanyang bagong anyo. Isang anyo ng kapangyarihan at hindi matitinag na dangal. Ikaw. Ang sigaw ni Doña Remedios nang makita si Elizabeth. Ang kanyang mukha ay namula sa puot. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay tila puputok na sa sobrang galit. Anong ginagawa mo rito? Ikaw na babaeng hampas lupa. Siguro ay natutuwa kang makita kaming naghihirap. Umalis ka rito, bago ko ipahila ang iyong buhok sa mga gwardiya. Hindi natinag si Elizabeth. Tiningnan niya ang kanyang dating biyenan nang may halong awa at lamig. Wala na ang iyong mga gwardya, Doña Remedios. Kahit ang mga taong binabayaran ninyo para protektahan ang inyong kasamaan ay umalis na dahil wala na kayong pambayad sa kanila. At tungkol naman sa bahay na ito, huminto si Elizabeth at dahan-dahang hinaplos ang gilid ng isang florera. Hindi na ninyo ito pag-aari. Ako na ang may hawak ng titulo ng mansyong ito. Tila isang kidlat na tumama sa katawan ni Doña Remedios ang narinig. Huwag mo akong lokohin. Paano ang isang tulad mong galing sa putikan ay magkakaroon ng ganitong kayamanan? Marco, nasaan ang anak ko? Si Marco ay abala sa pag-iimpake ng kanyang natitirang dignidad kung mayroon pa man.
ang kalmadong sagot ni Elizabeth. Sa sobrang galit, sumugod ang matanda. Itinaas ni Doña Remedios ang kanyang kamay upang sampalin si Elizabeth, isang kilos na madalas niyang gawin noon kapag nais niyang iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa dumampi ang kanyang palad, mabilis na hinarangan ng isang matikas na bodyguard ang kanyang bisig. Ang pagkakahawak ng gwardiya ay sapat lamang upang pigilan ang matanda na naging sanhi upang mapaatras si Doña Remedios at mapaupo sa sofa na tila isang basang sisiw. Ang golden moment ng paghaharap na ito ay nang dahan-dahang lumapit si Elizabeth sa matanda. May kinuha siyang isang barya mula sa kanyang pitaka, isang maliit na 5 piso. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ni Doña Remedios. "Pambili niyo ng dangal, Doña Remedios." Ang bulong ni Elizabeth. Ang boses ay kasing lamig ng hangin sa sementeryo. "Mukhang naubusan na kayo nito simula nang ituring ninyo akong parang hayop sa bahay na ito. Itabi ninyo iyan. Baka sakaling sa susunod na buhay ay matutunan ninyo kung paano maging tao." Naiwan ang matanda na nakatulala sa barya. Ang kanyang mga labi ay bumubulong ng mga salitang walang kabuluhan. Ngunit ang paghihirap nila ay hindi pa natatapos doon. Biglang pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay puting-puti at ang kanyang mga mata ay tila luluwa na sa gulat habang nakatingin sa kanyang telepono. "Mama." Si Nicole, ang nanginginig na tinig ni Marco. Nakaalis na siya ng bansa. Ninakaw niya ang huling pondo na itinira ko sa personal account ko. At hindi lang iyon, naglabas siya ng statement sa media. Sinabi niya na ang lahat ng mga proyektong ipinagmamalaki ko ay mga pinekeng dokumento lamang. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging kasing bigat ng isang sumpa. Ang pagsabog ng balita tungkol sa pagtataksil ni Nicole ay tila huling pako sa kabaong ng pamilya Alcantara. Habang pinapanood ni Elizabeth ang mag-ina na dahan-dahang naglulugmok sa kanilang sariling dumi, tumalikod siya ng walang anumang bakas ng pagsisisi. Habang naglalakad siya palabas ng mansyong yon, isang kaisipan ang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan. Ang karma ay hindi lamang dumarating sa anyo ng kahirapan, kundi sa anyo ng pag-iisa habang ang lahat ng iyong pinahalagahan ay dahan-dahang kinukuha ng taong dati mong minaliit. Ngunit sino nga ba ang tunay na mastermind sa likod ng pagtakas ni Nicole? Mayroon pa bang mas malalim na lihim na hindi pa natutuklasan ni Elizabeth? Sa gitna ng bawat tagumpay, may isang bahagi ng puso na nananatiling sugatan, naghihintay ng haplos ng tunay na kapayapaan na hindi kayang bilhin ng ginto. Ang amoy ng sariwang sampagita at basang damo ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng sementeryo. Nakatayo si Elizabeth sa harap ng puntod ng kanyang ama, si Don Eduardo Sterling. Malayo ito sa ingay ng syudad, malayo sa mga kamera ng media na pilit humahabol sa balita ng pagbagsak ng mga Alcantara. Dito, sa ilalim ng matatandang puno ng nara, nararamdaman ni Elizabeth ang isang uri ng katahimikan na matagal nang ipinagkait sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod at hinaplos ang malamig na marmol ng puntod. "Papa, tapos na po." Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng ginhawa at pangungulila. "Nakuha ko na ang hustisya. Wala na ang mga taong yumurak sa dangal natin. Pero bakit pakiramdam ko may kulang pa rin? Bakit tila ang bigat pa rin ng bawat hininga ko?" Ang golden moment ng hapon na iyon ay nang mapansin ni Elizabeth ang isang maliit na bata na naglalakad sa pagitan ng mga puntod. May bitbit na mga plastik na bote ng tubig upang ihandog sa mga bumibisita. Ang bata ay may madusing na mukha, ngunit may mga matang nagniningning sa pag-asa. Lumapit si Elizabeth at inabutan ng bata ng isang pirasong tinapay mula sa kanyang bag. Ang simpleng pasasalamat ng bata at ang matamis nitong nangiti ay tila isang mainit na liwanag na tumagos sa nanlalamig niyang puso. Sa pagkakataong yon, na-realize niya na ang tunay na kapangyarihan
ay hindi lamang sa pagpaparusa sa masasama, kundi sa pag-abot ng kamay sa mga nangangailangan. Mukhang malalim ang iniisip ninyo, Miss. Isang baritono at mahinahong boses ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Paglingon niya, nakita niya ang isang lalaking nasa huling bahagi ng kanyang 30. May suot na simpleng puting polo at salamin. Ito si Dr. Rafael, isang doktor na nagpapatakbo ng isang maliit na charity clinic sa kabilang kalsada. Pasensya ka na, hindi ko intensyong mang-istorbo. Nakangiting wika ni Rafael habang inilalagay ang isang bungkos ng bulaklak sa katabing puntod. Madalas kita rito makita nitong mga nakaraang araw. You look like someone carrying the weight of the whole world on your shoulders. Sometimes, you just need to breathe and let it go. Tumingin si Elizabeth sa lalaki. Nagtataka kung bakit ang isang estranghero ay tila mas nakakaintindi sa kanyang nararamdaman kaysa sa lalaking pinangakuan siyang mamahalin habang buhay. It's not that easy, doctor. Maikling sagot ni Elizabeth. I know. Pag-amin ni Rafael. Healing is not a race. It's a journey. In my clinic, we don't just fix broken bones. We try to mend broken spirits too. If you ever need a place to just be yourself without the fancy suits and the bodyguards, you're welcome to visit us. Sa sumunod na ilang araw, nahanap ni Elizabeth ang kanyang sarili sa maliit na klinika ni Rafael. Hindi siya pumunta roon bilang CEO ng Sterling Fund, kundi bilang isang simpleng volunteer. Nakipaglaro siya sa mga bata, nakinig sa kwento ng mga matatanda, at dahan-dahang natutunang muling tumawa. Ang bawat haplos niya sa buhok ng isang batang may sakit, ang bawat pakikinig sa hinaing ng isang nanay, ay tila mga gamot na nagpapahilom sa kanyang sariling mga sugat. Sa bawat sandaling kasama niya si Rafael, naramdaman niya ang isang uri ng paggalang na hindi nakabatay sa kanyang bank account, kundi sa kanyang pagiging tao. Ngunit sa gitna ng kanyang dahan-dahang pagbangon, ang anino ng nakaraan ay hindi pa rin tuluyang lumilisan. Isang gabi, habang naglalakad si Elizabeth patungo sa kanyang sasakyan pagkatapos ng trabaho sa klinika, isang pamilyar na tunog ng marahas na paghinto ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Bumaba ang bintana ng isang luma at gasgas na kotseng puti. Doon ay nakita niya ang mukha ni Marco, isang mukhang tila hindi natulog ng maraming linggo, may mga matang nanlilisik sa galit at desperasyon. Ang kanyang dating asawa ay mukhang isang taong wala nang natitira pang mawawala. Akala mo ba ay ganito na lang kadali ang lahat, Elizabeth? Ang bulyaw ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng pait at pagbabanta. Winakasan mo ang buhay ko. Winakasan mo ang pangarap ni Mama. Do you think I'll let you be happy with that doctor while I rot in hell? Itinutok ni Marco ang kanyang nanginginig na daliri kay Elizabeth, habang sa kabilang kamay ay may hawak siyang isang sobre na tila may lamang mga larawan o dokumento. Hindi pa tayo tapos. Kung hindi ako magiging masaya, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo, kundi abo. Maghanda ka, dahil ibabalik ko sa'yo ang bawat luhang ipinatak ko. Mabilis na pinaandar ni Marco ang sasakyan at humarurot palayo. Iniwan si Elizabeth na nakatayo sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang kanyang puso ay muling tumibok ng mabilis, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa pangambang madamay ang mga taong dahan-dahang nagpabalik ng kulay sa kanyang mundo. Ano ang nilalaman ng sobrang hawak ni Marco? Hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong wala ng dangal upang sirain ang kapayapaang kakahahanap pa lamang ni Elizabeth? Ang bawat kasinungalingan ay may hangganan at ang bawat mapang-api ay may takdang panahon ng pagbagsak sa ilalim ng bigat ng sarili niyang mga pagkakamali. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na gawa sa purong kristal. Ito ang gabing pinakahihintay ng business community, ang anibersaryo ng Sterling Fund at ang formal na pagpapakilala sa kanilang CEO sa buong mundo. Ang mga kababaihan
ay nakasuot ng mga nagagandahang gown, habang ang mga kalalakihan ay nasa kanilang mga formal na tuxedo. Ngunit sa kabila ng musika ng biolin at ang tunog ng mga baso ng wine na dahan-dahang nagtatamaan, may isang tensyong bumabalot sa paligid na tila ba isang bagyong nagbabadyang sumabog. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Elizabeth. Nakasuot siya ng isang makinang na gold gown na tila ba hiningi sa mga bituin. Ang kanyang bawat galaw ay puno ng grasya, isang imahe ng tagumpay na binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man siya makapagsimula sa kanyang talumpati, ang malaking pinto ng ballroom ay marahas na bumukas. Ang dahan-dahang pagpasok ni Marco ay tila isang mantsa sa malinis na puting tela. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating marangyang CEO ng Alcantara Group. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang Amerikana ay may mga lukot. At ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na hinaluan ng labis na alak. Hawak niya ng mahigpit ang isang sobrang kulay kape. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa desperasyon. Itigil ang palabas na ito. Ang sigaw ni Marco na umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang tumigil ang musika at mapunta sa kanya ang lahat ng atensyon. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila isang mabilis na agos ng tubig. Huwag kayong maniwala sa babaeng yan. Ang reynang nakatayo sa harap ninyo ay isang manloloko, isang hamak na katulong na nagnakaw ng pagkatao ng iba upang makuha ang sterling fund. Dahan-dahang lumakad si Marco patungo sa harap ng entablado, habang ang mga security guard ay akmang lalapit na, ngunit itinaas ni Elizabeth ang kanyang kamay upang pigilan sila. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, tila ba inaasahan na niya ang tagpong ito. Marco, sapat na ang kahihiyang ginawa mo sa sarili mo. Ang malamig na wika ni Elizabeth. Ang boses ay sapat lamang upang marinig ng lahat sa pamamagitan ng mikropono. Kahihiyan, ikaw ang dapat mahiya. Inihagis ni Marco ang mga larawan mula sa sobre patungo sa sahig. Ang mga ito ay mga larawan ni Elizabeth kasama si Rafael sa klinika na sadyang kinuha sa mga anggulong tila ba may malalim silang ugnayan bago pa ang divorce. Nakikipag-ugnayan ka na sa doktor na yan habang asawa pa kita. Ginamit mo ang pera ng Sterling Fund para saktan ang kumpanya ko dahil lang sa selos at pagnanasa sa ibang lalaki. You are a fraud, Elizabeth. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Si Doña Remedios, na nakatago sa gilid ng ballroom, ay lumitaw na may ngiti ng tagumpay. Handang makisali sa pagpahiya sa kanyang dating manugang. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi nagtagal. Dahan-dahang lumingon si Elizabeth sa malaking projector screen sa likod ng entablado. Kung gusto mo ng katotohanan, Marco, ibibigay ko ito sa iyo. Sa isang pindot ni Attorney Villarreal sa kanyang tablet, ang screen ay hindi nagpakita ng mga larawan ni Elizabeth, kundi isang video. Isang video na kuha mula sa dashcam ng sasakyan ni Marco at mga lihim na pag-uusap sa telepono na nakuha ng Sterling Fund Intelligence Team. Ang boses ni Marco at ni Nicole ay malinaw na narinig ng lahat. Ang pagpaplano nilang lasunin si Elizabeth ng dahan-dahan sa pamamagitan ng kanyang mga bitamina upang makuha ang kanyang pirma sa paglilipat ng lahat ng ari-arian bago pa ito formal na lumabas sa publiko. Narinig din ang pag-amin ni Marco na hinding-hindi niya minahal si Elizabeth at ginamit lamang ito para sa pondo ng pamilya. Ang golden moment ng gabing iyon ay nang mawalan ng boses si Marco. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel, habang ang mga bisita ay nagsimulang magpakita ng pandidiri sa kanya. Ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa kanya. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang kriminal na nahuli sa akto. Dahan-dahang bumaba si Elizabeth mula sa entablado. Lumakad siya ng diretso patungo kay Marco. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanampal. Tumigil siya sa harap nito at tinitigan ito ng may malalim na awa. Ang akala mo ba ay masisira mo ako
sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, Marco. Ang tanging sinira mo ay ang huling pagkakataon na maari sana kitang patawarin bilang tao, bulong ni Elizabeth. Mula sa gilid, pumasok ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Ang tunog ng mga mabibigat na hakbang sa carpet ay tila isang huling hatol. Mr. Marco Alcantara, you are under arrest for corporate fraud, embezzlement, and attempted frustrated murder. Habang pinuputan ng pusa si Marco, ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Elizabeth sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ng babae, tanging isang malawak na karagatan ng katahimikan. Iniwan ni Elizabeth si Marco na kinakaladkad palabas habang siya ay dahan-dahang lumakad patungo sa labas ng ballroom, hindi na lumingon pa sa kadilimang iniwan niya. Nakalabas na siya sa pinto nang may isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Rafael. Ang tingin nito ay puno ng pag-aalala at paghanga. Ngunit bago pa sila makapagsalita, isang itim na sobre ang iniabot ng isang staff kay Elizabeth. Isang huling mensahe mula kay Marco na may nakasulat na hindi pa ito ang dulo. Ang pinakamagandang uri ng paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang mabuhay ng maligaya at malaya mula sa anino ng kanilang nakaraan. Ang malamig na simoy ng hangin mula sa dagat ay dahan-dahang humahaplos sa mukha ni Elizabeth. Tila ba isang banayad na paalala na ang bagyo ay tuluyan ng lumipas. Wala na siya sa maingay at magulong syudad ng Manila. Narito siya ngayon sa isang payak ngunit eleganteng villa sa Pampang ng Batangas kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa mapuputing buhangin. Ang huling liham ni Marco na nagsasabing hindi pa tapos. Ang lahat ay naging isang walang kabuluhang banta na lamang. Sa tulong ni Attorney Villarreal, napatunayan sa korte ang lahat ng tangkang pananakit at pagnanakaw ng mag-inang Alcantara. Si Marco ay nahatulan ng mahabang taon sa kulungan habang si Doña Remedios dahil sa katandaan at sa biglaang paghina ng katawan. Matapos mawala ang lahat ng yaman, ay dinala sa isang pasilidad sa probinsya kung saan siya ay inaalagaan ng sapat, ngunit malayo sa marangyang buhay na dati niyang ipinagmamalaki. Ang Sterling Fund ay hindi na lamang isang institusyong pampinansyal. Sa ilalim ng pamumuno ni Elizabeth, ito ay naging The Sterling Haven, isang pundasyon na nagbibigay ng proteksyon, legal na tulong, at bagong simula para sa mga kababaihang biktima ng domestic abuse at pang-aapi. Ang mansyong Alcantara, ginawa itong main center ng pundasyon kung saan ang mga kwartong dati ay saksi sa pait ni Elizabeth ay puno na ngayon ng tawanan ng mga batang muling nangarap at mga inang muling nanindigan. Ang golden moment ng hapon na yon ay nang dahan-dahang lumakad si Elizabeth patungo sa dalampasigan, hubad ang kanyang mga paa at hinahayaang lumubog ang kanyang mga daliri sa malambot na buhangin. Huminto siya sa gitna ng tubig na umaabot hanggang sa kanyang mga bukong-bukong. Sa bawat pag-atras ng alon, tila ba dinadala nito ang huling bakas ng pait, ang huling amoy ng kusinang naging bilangguan niya, at ang huling alaala ng isang asawang hindi siya pinahalagahan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ninanamnam ang alat ng dagat at ang init ng papalubog na araw. Ngayon, sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nararamdaman niya ang kanyang sariling tibok ng puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa buhay. Elizabeth. Isang boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Hindi ito ang boses na naguutos, hindi ito ang boses na nanliligalig. Ito ay isang tinig na kasing init ng takip silim. Dahan-dahang lumingon si Elizabeth at nakita si Rafael na nakatayo malapit sa mga puno ng niyog. Ang doktor ay nakasuot ng simpleng linen shirt, bit-bit ang isang tsinelas
at may bitbit na maliit na basket ng prutas. Ang kanyang ngiti ay payapa. Tila ba matagal na rin nitong hinahanap ang katahimikang ito. "The children at the center missed you today," wika ni Rafael habang dahan-dahang lumalapit. At pati na rin ang doktor nila. Tila nawawala ng focus sa klinika kapag wala ang kanyang pinakamagaling na volunteer. Isang tunay na ngiti, ang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata, ang sumilay sa mga labi ni Elizabeth. "Kailangan ko lang pong magpaalam sa dagat, Rafael. Kailangan ko lang siguraduhin na ang babaeng api ay tuluyan na ngang naanod ng tubig." Tumigil si Rafael sa kanyang tabi. Pinagmamasdan ang gininto ang langit. "Hindi ka na ang babaeng yon, Elizabeth. Ang nakikita ko ngayon ay isang reynang nahanap ang kanyang sariling kaharian sa loob ng kanyang puso." Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, walang kailangan pang sabihin. Ang distansya sa pagitan nila ay tila dahan-dahang naglalaho, hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil sa natural na daloy ng dalawang kaluluwang parehong naghilom mula sa kani-kanilang mga sugat. Inabot ni Rafael ang kamay ni Elizabeth at sa unang pagkakataon, hindi binawi ng babae ang kanyang palad. Ang init ng pagkakahawak ng lalaki ay tila isang pangako ng isang bagong kabanata. Isang pag-ibig na hindi nakabatay sa pagmamay-ari, kundi sa paggalang at pagsuporta. "Handa ka na bang bumalik?" tanong ni Rafael. Tumingin muli si Elizabeth sa huling sinag ng araw bago ito tuluyang lumubog sa abot-tanaw. "Handa na akong sumulong, Rafael. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako lalakad sa likuran ng sinuman. Lalakad ako sa tabi mo, tungo sa bukas na ako mismo ang gumuhit." Habang sila ay dahan-dahang naglalakad pabalik sa villa, ang kanilang mga yapak sa buhangin ay unti-unting binubura ng tubig. Iniwan ang dalampasigan na malinis, tahimik at handa para sa isang panibagong umaga. Ngunit sa di kalayuan, sa ilalim ng isang puno, isang itim na sasakyan ang tahimik na nakaabang. Sino ang taong nasa loob nito at ano ang dala niyang balita para sa bagong buhay ni Elizabeth? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng bagyo, kundi sa pagtuklas sa sariling lakas habang nasa gitna ng unos. Ang sugat na dati ay nagpapaiyak sa atin. Sa huli ay nagiging isang magandang pilat na nagpapaalala kung gaano tayo katatag. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng iskandalo ng mga Alcantara ang buong bansa. Ngayong hapon, ang paligid ng Sterling Haven Foundation ay nababalot ng masiglang tawanan at amoy ng mga bagong lutong kakanin. Hindi na ito ang malamig at madilim na mansyon kung saan ikinulong ni Elizabeth ang kanyang sarili sa loob ng 5 taon. Ang bawat sulok ng gusali ay puno na ngayon ng liwanag, mga painting na likha ng mga batang dahan-dahang nakakalimot sa kanilang mga takot, at mga bulaklak na tila nakikigalak sa bagong simula ng lahat. Sa loob ng isang selda sa bilibid, nakaupo si Marco sa isang malamig na semento. Hawak niya ang isang lumang dyaryo kung saan makikita ang larawan ni Elizabeth sa front page, hindi bilang asawa ng isang negosyante, kundi bilang Woman of the Year. Ang katahimikan sa loob ng kanyang piitan ay tila isang mabigat na parusa na paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya ng lahat ng kanyang sinayang. Napagtanto niya na ang brilyanteng itinapon niya ay siya palang nag-iisang liwanag na maaring nagligtas sa kanya mula sa kadiliman. Sa kabilang dako, sa isang maliit na bayan sa probinsya, si Doña Remedios ay nakaupo sa isang lumang tumba-tumba. Wala na ang kanyang mga alahas, wala na ang kanyang mga utusan. Ang tanging kasama niya ay ang pagsisisi na tila isang aninong hindi siya tinatantanan sa tuwing sasapit ang gabi. Ang katarungan ay hindi dumating sa anyo ng dahas, kundi sa anyo ng katotohanang sila ay kinalimutan na ng mundong dati nilang pinagharian. Dahan-dahang lumakad si Elizabeth patungo sa balkonahe ng foundation. Bit-bit ang isang tasa ng mainit na tsa. Huminto siya at tumanaw sa abot-tanaw kung saan ang langit ay unti-unting nagkakaroon ng kulay ube at ginto.
Madam, handa na po ang lahat para sa programa. Ang mahinahong ulat ni Mang Fidel, na ngayon ay siya ng Head of Logistics ng Foundation. Ang matanda ay nakasuot ng maayos na uniforme at may ngiting puno ng pagmamalaki. Salamat, Mang Fidel. Susunod na ako. Nakangiting sagot ni Elizabeth. Sa kanyang pag-iisa sa balkonahe, sinagot ni Elizabeth ang tatlong katanungang matagal nang naglalakbay sa kanyang isipan. Pinatawad na ba niya? Pinatawad na niya ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang babaeng hinayaan ang sariling minaliit dahil sa maling akala ng pag-ibig. Ang galit niya kay Marco ay hindi na apoy na nagbabaga, kundi isang abo na lamang na hinipan na ng hangin. Hindi niya kailangang kalimutan, ngunit hindi na rin siya kailangang magtanim ng pait upang mabuhay. May kapayapaan na ba? Oo, nahanap niya ang kapayapaan hindi sa yaman ng Sterling Fund, kundi sa bawat yakap ng mga inang natulungan niyang makabangon. Nahanap niya ang katahimikan sa pagtulog sa gabi, na wala ng takot na baka hindi siya sapat para sa ibang tao. Anong aral ang maiiwan niya? Ang halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa apelyidong dala niya o sa kinang ng kanyang mga alahas. Ang tunay na yaman ay ang lakas na bumangon mula sa putikan at ang tapang na mahalin ang sarili bago ang iba. Naramdaman ni Elizabeth ang isang mainit na kamay na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na sabon at ang pamilyar na init ng presensya ni Rafael ay sapat na upang pakalmahin ang kanyang huling kaba. Ready to go, Eliza? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga at malalim na pag-ibig. Ready, Rafael? Sagot ni Elizabeth habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng lalaki. Sa huling sandali ng dapit hapon, bago tuluyang lamunin ng gabi ang araw, tumanaw si Elizabeth sa huling pagkakataon sa kalangitan. Wala ng mga lihim, wala ng mga maskara. Ang babaeng dati ay itinuring na walang halaga ay naging isang buong obra maestra, isang kwento ng pag-ibig, pagkakanulo, at ang rurok ng pagbangon. Dahan-dahan silang lumakad pabalik sa loob. Ang kanilang mga anino ay nag-iisa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang awit ng kapayapaan ay tuluyan ng natapos at ang simula ng isang tunay na maligayang kabanata ay dahan-dahang binubuksan.